God, anak. Kung hindi lang sana na disgrasya ang tatay mo, siguradong makapagpatuloy ka sa college. Malungkot ni Aniya ng kanyang nanay Susan. Okay lang po, Nay. Makapag-antay naman po ang pag-aaral eh. Si tatay ang mahalaga, Nay. Ang paggaling niya ang dapat nating unahin. Tugon ni Katrina ni hindi man lang mabanaag sa mukha nito ang kalungkutan dahil sa husay nitong magtago ng kanyang nararamdaman. Naputol ang paa ng tatay niya matapos binangga ng truck ang tricycle na minamaneho nito. Madaling araw noon. Habang binabaybay ni Mang Ernesto ang daan patungong fishport para humango ng isda. Pero hindi inaasahang mabangga siya ng truck na puno ng saging na nanggagaling pa sa probinsya. Nakatulog daw ang driver ng truck. Paliwanag ng driver na hindi kayang tanggapin ng pamilya ni Mang Ernesto. Tumulong naman ang may-ari ng truck sa gastusin sa hospital, pero natigil na ang financial support pagkalabas ng tatay niya sa hospital. Kaya naman ngayon, solo na nila ang gastusin para sa patuloy na gamutan ni Mang Ernesto. Bukod pa doon, kailangang tumigil na ni Aling Susan sa pagtitinda para alagaan ang tatay niyang naputulan ng paa. Kaya naman, kailangang ipagpatuloy ni Katrina ang pagtitinda ng isda sa palengke sa halip na mga magulang sana niyang gumagawa para sa kanilang pamilya. Sinisikap ni Katrina na maubos ang kanyang paninda sa araw-araw. At sa awa ng Diyos, dininig naman ang panalangin niya. Hindi maitatangging napakahusay naman talaga ni Katrina mag-sell stock. Talagang mapapabili ka kapag kaharap mo na ang palengkereng dalaga bukod pa sa angking ganda nito. Samahan pa ng nangungusap ng mga mata nito na talaga namang nakakaakit. Kaya naman, ganun na lang humahanga ang mga kasamahan niyang kapwa niya mga tindera ng isda, gulay at karne sa palengke. Kakaiba ang karismang hatid ni Katrina. Isang umaga, may dumating na memo mula sa mayor's office. Abiso para sa gawing renovation sa buong palengke. Kung kaya, kailangan nilang tumigil muna sa pagtitinda habang ginagawa ang buong palengke, pero sa kalagayan ni Katrina, hindi maaring tumigil siya sa pagtitinda. Paano na ang araw-araw na gamutan ng kanyang tatay at pagkain nilang buong pamilya sa araw-araw? Hindi lang si Katrina, kung hindi silang lahat ay dumadaing. Dahil talagang yun lang naman ang inaasahan nilang lahat na mga tendera sa palengke. Katrina, baka pwede mo namang pakiusapan si Mayor. Malay natin, makikinig si Mayor sa'yo. Nagkakaisang wika ng mga kasamahan ng dalaga. Malaki ang tiwala ng mga kapwa tindera ni Katrina sa kanyang kakayahan na pakiusapan si Mayor. Kaya naman, kinakabahan ang dalaga kung sakaling mabigo man siya. Kung kaya, nag-aalangan siyang sundin ang hiling ng kanyang mga kaibigan. Walang kamalay-malay ang mga tindera sa palengke na si Anthony na siyang nakakuha ng kontrata para sa gagawing renovation ay naroon pala sa loob ng palengke. Lihim lang itong umiikot. Na-curious si Anthony na silipin kung ano ang itsura ng babaeng gusto nilang makiusap kay Mayor. Laking gulat ni Anthony nang makita ang babae. Ang buong akala niya may edad na ito. At ito ang presidente ng kanilang samahan. Ngunit ito palang pinakabata. At mukhang mahina pa kung pagbabasihan mo ang balingkinita nitong katawan. Napapailing na lang si Anthony. Papaano nangyaring umaasa ang mga nakakatanda sa isang bata at mukhang wala pang alam sa mundo. Nag-umpisang i-cheer ng mga kasamahan niya si Katrina. Kaya naman, wala nang nagawa ang dalaga kundi ang mapauo na lang. Pero hindi nangako ang dalaga
na mababago niya ang desisyon ng mayor dahil kung tutuusin, para din naman sa ikagaganda ng kanilang palengke, ang pakay ng mayor. Wala namang problema sa mga tindera. Ang nais lang nila, bigyan muna sila ng pansamantalang pwesto para kahit papaano makapagpatuloy sila sa pagtitinda nang sa ganun hindi naman magugutom ang kanilang mga pamilya. Nagkakaisa ang hiling ng mga kawawang tindera at umaasa sila na maiintindihan ng mayor ang kahilingan nila sa pamamagitan ni Katrina. Hindi may pagkailang sobra-sobra talaga ang tiwala ng mga tindera sa isang bata na babaeng simple lang na nagtitinda sa palengke. Kaya naman, na-curious si Anthony kung ano ang kayang gawin ng babae para itulak ito ng mga kasamahan niya para humarap kay Mayor. Alam ni Katrina na mahihirapan siyang makaharap ang Mayor. Pero kahit ganun pa man, malakas ang loob niyang maghihintay kung kailan siya mabibigyan ng kahit konting panahon lang ng kagalang-galang nilang Mayor para makausap lang ito. Tulad nga ng inasahan ni Anthony, naroon nga sa munisipyo ang balingkinitang dalaga. Matyaga itong naghihintay para lang makausap ang kanilang mayor. Doon pa lang, napabilib na si Anthony sa tiyaga ng babae. Pagtataka naman ang bumalatay sa mukha ni Katrina ng mabungarang hindi ang mayor ang humarap sa kanya. Walang idea ang dalaga kung sino ang taong kaharap niya ngayon. Ngunit tila ba nahulaan ni Anthony ang tumatakbo sa isip ni Katrina. Ipinaubaya sa akin ni Mayor ang problema niya tungkol sa palengke. Ang kumpanya ko ang nakakuha ng project. Now, tell me how can I help you, young lady? Anas ni Anthony na halatang minamaliit ang kakayahan ng dalaga. Ganun na lang ang pagkamangha ng biyudong lalaki nang mag-umpisa ng magsalita ang dalaga. Napanganga na lang ang lalaki nang tuloy-tuloy magsalita ang dalaga na para bang sa olado nito ang bawat salita na kanyang binibitawan. Lihim na namangha si Anthony. Kaya pala gano'n na lang kalaki ang tiwala ng mga kasamahan nito sa kanya. Dahil talaga namang napakahusay magsalita ng babaeng ito. At talaga namang naipaliwanag nito ng maayos kung ano ang kanyang pakay. Na kahit anong pambabara pa ang ginawa ni Anthony, talaga namang nagawang malusutan at maipaliwanag ni Katrina ng maayos. Nakakabangha ang galing ng dila ng babaeng ito. Sa isip ng lalaki, totoo pala talaga ang naririnig niyang sabi-sabi na ang babaeng ito ay isang perpektong halimbawa ng isang tunay na palengkera girl. Nagustuhan ni Anthony ang ugali ng babae. Pakiramdam niya, kayang-kaya ni Katrina na paamuhin ang kanyang anak, ang nag-iisang anak niyang si Aliana. Malakas ang kutob niyang magkakasundo ang dalawa. Kaya naman, hindi nag-atubili ang biyudo na alukin ng babae para maging yaya ng kanyang nag-iisang spoiled na anak. Kapalit nito, ang katuparan sa hiling ng mga kapwa niya tindera sa palengke. Hindi umobra ang husay ng dila ni Katrina laban sa tibay ng determinasyon ni Anthony. Kailangan ni Anthony na mapapayag ang babaeng ito dahil kutob niyang si Katrina lang ang makapagpabago sa masamang ugali ng kanyang anak. Sa huli, napapayag din ng lalaki si Katrina. Sino ba ang makakatanggi sa laki ng sahod na inalok ng lalaki sa kanya? Na kahit 24 hours pa siyang magtitinda sa palengke, hindi niya kayang kitain ito. Nalungkot man ang kapwa niya mga tindera sa naging desisyon ni Katrina, subalit naiintindihan nila ang dalaga. Dahil sino bang makakatanggi kung ganoon kalaki ang magiging sahod mo, gayong pag-aalaga lang naman ng bata ang magiging trabaho mo. Ngunit ang hindi alam nila kung anong klaseng bata
ang aalagaan ng dalaga. Sobrang laki ang pasasalamat ng mga tindera dahil sa ginawa ni Katrina. Kaya naman ngayon, binigyan sila ng mayor ng pansamantalang pwesto para makapagpatuloy sa kanilang pagtitinda. Sobrang mamimiss ka namin, Katrina. Maraming salamat sa tulong mo. Pahayag pa ng kanyang mga kaibigang tindera sa palengke. Maluha-luha namang tinanggap ni Katrina ang taos-pusong pasasalamat mula sa kanyang mga kaibigan, na sigurado namang mamimiss din niya ng sobra ang lugar kung saan kinakalakihan na ng dalaga. Lalong mamiss niya ang kanyang kapwa mga tindera sa palengke. Ang mga tawanan, biruan at pagdadamayan sa problema ay isa sa mamimiss niya sa palengke. Bagong trabaho, bagong lugar at bagong pakikisama na naman ang kailangang pag-aralang matanggap ni Katrina sa kanyang sistema. Aaminin niyang kinakabahan siya sa panibagong hamon na kailangan niyang pagtagumpayan. Fighting lang, Katrina. Para ito sa pamilya mo at sa kapwa tindera mo sa palengke. Usal niya sa kanyang sarili. Nakasulat sa kontrata na pinirmahan niya na mawawalan ng pwesto ang kapwa niya mga tindera, pati siya mawawalan din ng trabaho dahil wala na siyang pag-asang makapagtinda pang muli sa palengke. Kapag bitawan niyang bigla ang pagiging yaya ng bata, ngayon na lang naisip ng dalaga na sobrang dehado pala siya sa pinagkasunduan nilang kontrata. Papaano nangyaring naisahan siya ng lalaki? Naiinis niyang turan sa sarili. Ngunit kahit magwala man siya, kailangan pa rin niyang tanggapin ang katotohanan na hindi na niya mababago ang nakasulat sa kontrata. So, ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay ang gampanan ang trabaho ng maayos sa abot ng kanyang makakaya. Sanay si Katrina sa pagtitinda ng isda sa palengke. Pero ang pag-aalaga ng bata, hindi pa niya nasubukan sa tanang buhay niya. Although mahilig siya sa bata, pero ang katotohanang maiksi lang ang kanyang pasensya sa mga bata ay hindi niya maipagkaila. Kaya naman, abot-abot ang kabang nararamdaman niya. Ano kaya mangyayari sa unang tagpo nila ng batang spoiled na si Eliana? Oo, nakwento na ni Anthony kung gaano ka-spoiled ang kanyang anak. At yun ang kailangang pagtrabahuan ni Katrina, ang mababago ang ugali ng kanyang anak. Kapag magtagumpay ang dalaga, may makukuha siyang bonus mula sa ama ng bata. Hello, Eliana. Kumusta? Ako nang bago mong yaya. Pwede mo akong tawaging Ate Kat o Yaya Kat. Masayang bati ng dalaga. Tunay at walang halong kaplastikan ang ipinakita niya sa bata. Wala siyang nakuhang sagot mula sa bata. Ngunit hindi rin naman siya binastos nito. At yun ay labis niyang ipinagpasalamat ng lihim. Bagkus, nagpatuloy lang ito sa paglalaro na tila ba hangin lang siya kung ituring ng bata. Napilitang lumingon ang bata nang pinagalitan at inutusan ito ng kanyang ama. Nginitian niya ang bata, ngunit isang malupit na irap lang ang iginanti sa kanya. Which is, ayos lang para kay Katrina iyon. Malakas ang kutob niyang magkakasundo rin sila ng bata ilang araw mula ngayon. Mas lalo pang ginaganahan si Katrina nang sabihin ng boss niyang si Anthony na may matatanggap siyang regalo mula sa lalaki kapag mababago niya ang ugali ng bata. Pinapangako ni Anthony na bibigyan siya ng lupa at bahay bilang regalo kapag mababago niya ang ugali ng batang si Eliana, na siya namang labis na ikinatuwa ng dalaga. Wala siyang ibang gagawin kundi ang alagaan lang ang malditang bata na si Eliana. Halos sumuko na si Katrina at mukhang nawawalan na siya ng pag-asa na mapatino pa ang bata. Mahigit isang linggo na
ngunit hindi pa rin sila nagkakasundo ng bata. Subalit, hindi si Katrina ang tipo ng babae na madaling mawala ng pag-asa. Lalo pa kapag naiisip niya ang regalo na ipinangako ng kanyang amo. Patuloy lang siya sa pagsisilbi sa bata bilang yaya. Pinagtiyagaan niyang intindihin ang masamang ugali nito. Kulang sa alaga ng isang magulang si Aliana. Kung kaya, naiintindihan ni Katrina kung bakit nagkaganito ang bata. Hindi niya sukat akalain na magagawa niyang habaan ang pasensya. Gayong alam niya sa kanyang sarili kung gaano lang kaiksi ang kanyang pasensya pagdating sa bata. Gano'n na lang ang kanyang pagtataka kung bakit nagawa niyang intindihin ang batang si Aliana sa kabila ng pagmamaldita nito sa kanya. Hanggang sa nagbunga na rin ang kanyang pagtitiis, hindi nila namalayan na nagiging malapit na pala si Aliana at Katrina sa isa't isa. Ang totoo, katakot-takot na napag-a-adjust ang ginawa ni Katrina para lang pagkatiwalaan siya ng bata. Kaya naman ngayon, hindi halos mapaghiwalay ang dalawa. Kasabay ng pagiging close nila ay ang pagbabago din ng ugali ni Aliana na siya namang labis na ikinatuwa ni Anthony. Hindi mababayaran ng salapi ang tuwa na nararamdaman niya ngayon. Baliwala para kay Anthony ang halaga na ibinayad niya kay Katrina, kung kapalit man nito ay ang malaking pagbabago ng kanyang anak. Talagang hindi pinagsisihan ni Anthony ang pag-hire kay Katrina. Sa kabilang banda, nag-i-enjoy na rin si Katrina sa kanyang trabaho bilang yaya ni Aliana. Alanganin siya noong una dahil talaga namang napakaiksi lang ng kanyang pasensya pagdating sa bata, lalo na at kung katulad pa ni Aliana. Ngunit worth it naman ang kanyang pagtitiis. Hindi niya sukat akalain na gano'n na pala kalalim ang pagmamahal niya sa bata. Ngunit ngayon pa lang, nakadama na ng kirot sa kanyang puso ang dalaga. Napagkasunduan nilang mag-amo na sa oras na mag-asawang muli ang lalaki, doon na matatapos ang serbisyo nito bilang yaya ng bata. Mabilis na lumipas ang masasayang araw ni Katrina kasama ang alaga nitong si Aliana. Araw-araw, pinaalala ng bata na huwag kalimutan ang ipinapangako nitong hindi siya iwanan ng kanyang yaya, at bilang kapalit nito, magiging mabait at masunurin na siyang bata at hindi na mang-aaway ng kanyang mga kaklase sa school. Ramdam ni Katrina na hindi matatanggap ni Aliana kapag dumating ang panahon na kailangan na niyang iwan ang bata. Nagulat na lang si Katrina nang hilingin ni Aliana sa kanyang daddy na magiging tunay niyang mommy ang kanyang yaya na si Katrina, na siya namang labis na ikinabigla ni Anthony. Akalain mong ganito na pala kalalim ang attachment ni Aliana sa kanyang yaya sa loob lang ng maiksing panahon. May something sa dalaga na talagang hindi kayang ipahiwatig ni Anthony, na kahit siya mismo, lihim na ring nahuhulog ang loob sa dalaga. Nasa palagay niya, noon pa niya ito nararamdaman. Pero pilit niya lang na nilalabanan dahil akala niya noong una, simpleng paghanga lang na sa paglipas ng mga araw, maglalaho din. Subalit eto ngayon at mas lalo pang lumalalim ang feelings niya sa babae habang tumatagal. Lalo pa at araw-araw niyang nakikita ito at kung papaano nito inalagaan ang maldita niyang anak noon. Ngunit ngayon, nagbago na dahil sa matyagang pag-aalaga at pagmamahal na ipinadama ni Katrina sa bata. Pagmamahal ng isang tunay na ina na siya namang pinanabikan ni Aliana. Halatang sabik si Aliana sa aruga ng isang tunay na ina. Nasaksihan ni Anthony kung paano pinagsisikapan ni Katrina para lang maibalik ang sigla ng bata. Kaya naman, hindi na siya magtataka pa kung papangarapin ng bata na magiging
ina si Katrina. Dahil sa dinami-dami ng naging yaya ng bata na dumaan, si Katrina lang ang nagustuhan ng anak niya. Ngunit ang tanong, papaano mapapayag ni Anthony ang dalaga sa gusto ng bata? Duda siya na basta na lang tatanggapin ni Katrina ang kanyang pag-ibig, lalo pa at alam naman niya na no boyfriend since birth pa ito. At isa pa, ang layo pa ng agwat ng kanilang edad na kung may hindi nakakilala sa kanila, tiyak mapagkamalang magkapatid lang ang magyaya. Isa yun sa dahilan kung bakit nag-aalangan si Anthony na magtapat sa babae. Ewan ba niya kung bakit siya natuturpe pagdating kay Katrina? Samantala kung tutuusin, sanay naman siyang makipagharutan sa kung sino-sino na lang na babae. Yun bang mga tipong pang one night stand lang? Hindi niya lubos maiisip kung bakit tiklop siya pagdating kay Katrina. Nanlaki pa ang mga mata ni Anthony nang marinig ang anak niya na tinatawag na mami ang kanyang yaya. Gusto niya sanang sawayin ang bata, baka kung ano ang isipin pa ni Katrina. Pero naisip niya na baka naman mapapahiya ang kanyang anak at baka mamaya bumalik pa ang pagkasutil nito. Hindi tinantana ni Aliana sa pangungulit si Katrina. Napapailing na lang si Anthony habang pinakikinggan ng anak niya kung papaano niligawan ang kanyang yaya. Patay mali siya lang si Anthony, pero deep inside, siya na ang nahihiya sa pinaggagawa ng kanyang anak. Alam niya na sa pagkakataong ito, mas mapula pa sa hinog na kamatis ang pisngi ng dalaga. Kaya naman, iniwasan niyang magkasalubong sila ni Katrina. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang kwarto habang hindi pa siya nakita ng dalaga na nakaupo sa sala. Wala na siyang mukha na maiharap pa kay Katrina dahil sa pinagagawa ni Aliana. Ilang saglit pa, narinig niya ang kanyang anak na kumakatok. Mukhang alam na niya kung ano ang pakay ng bata. Hindi nga siya nagkamali. Sinubukan pa niyang magpaliwanag sa bata, ngunit bigla na lang itong bumalahaw sa pag-iyak. Wala siyang nagawa kundi ang ipinangako sa bata na magiging mami niya si Katrina very soon para tumigil na ito. Noong una, hindi pa kayang aminin ni Anthony kay Katrina ang tunay niyang nararamdaman. Pero nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil sa kanyang anak. Ngunit isang malupit na kabiguan ang natanggap ni Anthony mula kay Katrina. Hindi maaaring ipagsapalaran na lang ni Katrina ang kanyang kinabukasan sa kamay ng taong wala siyang kasiguraduhan, paliwanag ng dalaga. Kung kaya, napilitan si Anthony na aminin kay Katrina ang tunay niyang nararamdaman. Ang totoo, willing naman talaga si Katrina na magiging mami ni Aliana. Kahit siya pa ang makikiusap sa lalaki, gagawin niya. Dahil napamahal na sa kanya ang bata. But of course, nais lang din naman niyang subukan ang amo. Nais niyang malaman kung hanggang saan ang kayang gawin ni Anthony para sa kanyang anak. Hindi na pinatagal pa ni Katrina. Kaagad siyang umuo. Ano pa bang inaarte-arte niya? Mahal din naman niya ang lalaki eh. Nagtatalon sa sobrang saya si Aliana matapos sabihin ng kanyang daddy ang magandang balita. Sa wakas, may mami na rin siya. Paulit-ulit na sigaw ng bata. Isang buwan ang lumipas at ikinasal na rin si Anthony at Katrina. Hindi maiwasang nakakarinig si Katrina ng panghuhusga mula sa mga tao sa kanyang paligid. Kung ano-ano na lang ang mga tinatawag sa kanya. Ngunit hindi pinapansin ng dalaga iyon. Oo, aminado naman siyang hindi siya bagay sa mayaman niyang asawa. Pero tinitiis niyang lahat ng mga masasakit na salita laban sa kanya. After all, wala namang naiambag ang mga ito sa buhay nila.
taon ang lumipas. Nagluwal si Katrina ng isang malusog na baby boy na pinangalanan nilang Russell Aldrin. Tuwang-tuwa si Liana dahil sa wakas, nakita na rin niya ang matagal niyang hinihintay na kapatid. Sabik na sabik siyang tawaging ate ng kanyang bunsong kapatid. Napuno ng tuwa at ingay ng mga bata ang dati tahimik na tahanan ni Anthony. Salamat sa asawa niyang si Katrina sa walang sawa na pag-aalaga sa kanyang buong pamilya.